Magandang araw sa inyong lahat, mga katropa. At welcome muli sa ating channel, ang Alingaungaw ng Lagim. Ako ang inyong lingkod, si Mr. Jone. Handa na naman magbahagi ng isang kwentong tiyak na magpapatayo ng inyong mga balihibo. Ang kwento natin ngayong araw ay tungkol sa isang nilalang na gumagala sa mga oras na ang karamihan sa atin ay mahimbing pang natutulog. Isang nilalang na nag-aabang sa dilim. At hindi ito tao. Kaya tumanda na kayo, ito na ang kwento. Ako si Alex, isang simpleng pandadero. Ang trabaho ko ay hindi para sa mga mahilig matulog ng mahaba. 2:00 pa lang ng madaling araw. Kailangan gising na ako para magmasa ng harina at magluto ng tinapay. Sanay na ako sa dilim. Sanay na ako sa tahimik na kalsada. Sa loob ng 10 taong kong pagiging panadero, kabisado ko na ang bawat tunog at anino ng aming lugar. Sa mga oras na yon, ang tanging kasama ko lang sa danay ang paminsan-minsang asong pagala-gala at malamig na simoy ng hangin. Para sa akin, ito ang pinakapayapang oras sa buong araw. Pero lahat ng iyon ay nagbago isang gabi. Nagsimula ito noong Martes. Gaya dati, naglalakad ako papunta sa panaderya. Medyo malamig ang hangin noon, pero may kakaiba. Parang mas mabigat, mas malagkit. Sa di kalayuan, sa ilalim ng poste ng ilaw, may nakita akong isang lalaki. Nakatayo lang siya. Payat na payat, gusgusin ng damit, at parang ang tagal nang hindi naliligo. Sa unang tingin, akalain mo isa lang siyang bagong palaboy sa aming lugar. Pero may mali sa kanya. Habang papalapit ako, mas naging malinaw ang itsura niya. Nakatingin siya sa direksyon ko. At ang mga mata niya, grabe. Bilog na bilog, parang hindi kumukurap. At ang ngiti niya, hindi ito isang normal na ngiti. Abot hanggang tenga, pero walang kagalakan. Isang ngiti na nagpapakilabot sa'yo hanggang buto. Nilaksan ko ang loob ko at nagpatuloy sa paglalakad. Inisip ko na lang na baka may problema siya sa pag-iisip. Pero habang nilalampasan ko siya, nararamdaman ko ang titig niya na nakasunod sa bawat takbang ko. Hindi na ako lumingon pa. Binilisan ko na lang ang paglalakad hanggang makarating sa panaderya. Kinabukasan, sa parehong oras, nakita ko na naman siya. Pero ngayon, nasa kabilang kanto na siya. Mas malapit sa dinadanan ko. Nakatayo pa rin, sa parehong posisyon. Parehong tingin, parehong nakakakilabot ng ngiti. Nagsimula na akong kabahan. Sino ba to? Bulong ko sa sarili ko. Sinubukan kong dumaan sa kabilang kalye para iwasan siya. Akala ko, yun na yun. Pero pagliko ko sa eskinita, halos mapatalon ako sa gulat. Nandun na naman siya, nag-aabang sa dulo, sa ilalim ng isa pang poste ng ilaw. Paano siya nakapunta doon ng ganong kabilis? Imposible. Doon na nagsimula magbago ang lahat. Araw-araw, gabi-gabi, sa tuwing papasok ako ng madaling araw, nandun siya. Palipat-lipat ng pwesto, pero lagi nasa ruta ko. Laging nag-aabang. At ang pinaka nakakatakot, parang ako lang ang nakakakita sa kanya. Minsan, may nakasabay akong magtataho. Tinanong ko siya, "Manong, nakikita mo ba yung lalaking yun?" Itinuro ko ang direksyon kung nasan yung lalaki. Umiling si Manong. "Naku, wiho, wala naman tao dyan. Baka inaantok ka lang." Pakiramdam ko'y mababaliw na ako. Hindi na ako makatulog ng maayos. Sa tuwing pinipikit ko ang aking mga mata, ang nakangiting mukha niya lang ang nakikita ko. Nagpasya akong mag-iba ng oras ng pasok. Sinubukan kong pumasok ng 3:00, pero nandun pa rin siya. Sinubukan kong pumasok ng 1:00. Nag-aabang pa rin siya. Parang alam niya ang bawat galaw ko. Isang gabi, hindi ko na talaga kaya. Sobrang takot na ang nararamdaman ko. Nagpasya akong wag na lang pumasok. Tinext ko ang amo ko na masama ang pakiramdam ko. Nagkulong ako sa kwarto ko. Pinatay ang lahat ng ilaw. Niyakap ko ang unang ko at nagdasal na sana sa pagising ko, panaginip lang ang lahat. Bandang 2:00 ng madaling araw, eksakto sa oras ng pag-alis ko, may narinig akong kaluskos sa labas ng bintana ako. Dahan-dahan akong sumilip sa siwang ng kurtina. Nanlaki ang mga mata ko at halos hindi ako makahinga sa nakita ko. Sa labas, sa tapat mismo ng bintana ko, nakatayo ang lalaki. Nakadungo siya at ang mukha niya ay ilang pulgada na lang ang layo sa salamin. Ang ngiti niya, mas malapad pa kaysa dati. At ang mga mata niya, parang 2 itim na balon na humihigop sa kaluluwa ko.
Dahan-dahan siyang nagsalita at ang boses niya, hindi ito boses ng tao. Malalim, garalgal at parang nanggaling sa kung saang ilalim ng lupa. Bakit hindi ka lumabas? Hihintayin kita. Napasigaw ako at napasubsob sa sahig. Tinakpan ng aking mga tenga. Narinig ko ang malakas na kalampag sa bintana. Sunod-sunod na parang gusto niya na itong basagin. Umiyak ako sa takot. Nagmamakawa na sana ay tigilan na niya ako. Ang kalampag ay tumagal ng parang walang katapusan. Pagkatapos, biglang tumahimik. Nakatulog ako sa sahig dahil sa pagod at takot. Nagising na lang ako nang tumama na sa mukha ko ang sikat ng araw. Nang lakasan ko ang loob kong sumili-puli sa bintana, wala na siya. Nawala ng parang bula. Kinabukasan, nag-resign na ako sa trabaho. Ipinangako ko sa sarili ko na hindi na ako lalabas ng bahay kapag na madaling araw. Lumipat ako sa tirahan sa isang lugar na mas matao, mas maliwanag. Pero hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin ang takot. Minsan, kapag napapatingin ako sa labas ng bintana sa kailaliman ng gabi, pakiramdam ko ay may anino sa di kalayuan. Nakatayo, nakangiti at matiyagang nag-aabang. Hindi ko alam kung ano yun. Hindi ko alam kung bakit ako ang pinili niya. Pero isa lang ang sigurado ko. May mga nilalang na gumagala sa oras ng pagpapahinga ng tao. At dapat ka mag-ingat. Dahil baka sa susunod, ikaw naman ang kanilang hintayin. At dyan na nagtatapos ang kwento ni Alex. Nakakilabot, hindi ba? Paano kung ikaw nasa kalagayan niya? Minsan, ang katahimikan ng madaling araw ay may tinatagong lagim. Salamat sa pakikinig, mga katropa. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe na kayo sa ating channel, ang Alingaungaw ng Lagim. I-click nyo na rin ang notification bell para laging kayong update sa mga bago nating kwento. At syempre, mag-iwan kayo ng comment sa ibaba. Kayo ba ay may katulad na karanasan? Ibahagi nyo naman yan. Muli, ako si Mr. Joan. At laging tandaan, hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Mag-ingat kayo palagi. Hanggang sa muli.